Planong maghanda pero kapos ang budget. Saan ba aabot ang 1,100 pesos mo? Pas na lang ba muna sa celebration? O magpapa-catering na lang? What? Catering sa halagang 1,100 pesos lang? Hindi nasasakit ang ulo at bulsa sa abot kayang handaan. May 12-inch bilao spaghetti, carbonara at pansit palabok. 14 pieces na fried chicken, 50 pieces na lumpiang Shanghai at puto. Garantisadong mabubusog ang 5 hanggang 6 na tao. And believe it or not, solve na ang bisita sa 1,100 pesos na pakulong food packages ni Oliver. So nag-start siya ng 2020, na-pandemic siya. As empleyado ako noon, nagkaroon ng tawag na skeletal. Paano kikita dahil nga lumiit na yung income eh. Ang pasok ko sa isang linggo, 3 beses na lang. Nagkaroon ako na idea na food bilao package. Doon nga nagsimula yung dati 1,000 na 6 na bilao. Sakto 1,000 piso lang daw talaga dati ang benta nila sa package na ito. Pero kinailangan daw nilang magtaas ng 100 kamakailan lang dahil sa mahal na mga bilihin. Gaya ng kanyang benta dati, 1,000 piso lang din ang inilabas niyang puhunan para simulan ang kanyang negosyong abot kayang handaan. Kukumpitin ko siya, maaaring pumasok sa 1,000. Doon na ako nag-costing. Kung sakaling papasok ba to, sa halagang 1,000 lang gusto ko sa 6 na bilao. So may magkakaroon pa rin naman siya ng profit. Handa raw talaga sa birthday niya ang mga pagkaing naisipan niyang i-post sa social media noon, nang biglang may mga umorder. Bago pa nagnegosyo, mahilig na raw talaga magluto si Oliver. Halos 15 years daw siyang nagtrabaho bilang kusinero. Yun ang mga una kong trabaho nung binata pa ako yung back 1992. So nag-start akong magtrabaho as service ko, laging kusinero din ako sa mga Japanese restaurant. Tapos marami ako rin ako napasukan na komisari. So nagkaroon ako na idea paano talagang magluto. Kahit maraming alam na lutuin, pinili ni Oliver na ibenta ang mga klase ng pagkain na madalas inihahanda sa mga okasyon tulad ng birthday. Mas mabilis siya pagkakitaan kasi araw-araw may birthday na handaan, may konting gathering. Talagang sa tingin ko, magkiklik. Kaya yung pinili ko. Bukod sa 1,100 peso bundle, meron din silang tig 1,600 pesos na pwede sa 12 hanggang 15 tao. 2,000 pesos na pang 20 katao. 2,500 pesos na may 7 klaseng pagkain na kasya sa 25 tao. 3,000 pesos na pwede sa 30 katao. At ang pinakamahal nilang package na 4,000 pesos na pang 35 tao. Sa sobrang mura ng benta ni Oliver, tumutubo pa ba siya? Nung lumakas na siya, nag-scout na ako ng mga supplier. Yung mga pwede kong orderan ng madam yan, katulad ng mga manok, mga number 1 ingredients, mga bilao. Lahat ng mga talagang medyo na ginaganap doon sa package na yun. Na hindi ko na rin kailangan pumunta, papadeliver ko lang dito sa amin. So malaking tulong yun. Siyempre, liliit yung puhunan. Start kami, wala namang labor, wala naman akong mabayarang empleyado. So lahat kami, pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, patulong ko. Talagang wala kang babayaran na trabahado. Naniniwala rin daw si Oliver na kahit maliit ang tubo sa bawat order, kung marami naman ang bibili, malaki pa rin ang kita. Ang orders naman kasi na natatanggap nila kada araw. 20 a day. Pag weekends, 25 to 30. Kapag bisperas ng Pasko at Bagong Taon naman, umaabot daw sa 100 orders ang natatanggap nila. Ang kinikita namin sa loob ng isang buwan is at least 5 digits. Kaya mas malakas siyang pagdating ng bear. Pagpalo na October, November, December, at least pumapalo pa ako sa isang buwan, 6 digits. Malaking tulong daw ang negosyo para sa kanilang pamilya. Dito namin kinukuha lahat eh. Actually, ilan yung nag-aaral sa akin na college. Dito ko kinukuha lahat. Ilaw ko, tubig, baon ng mga anak ko, 4 yung nag-aaral sa akin. Mayroon na rin siyang 3 tauhan bukod sa kanyang pamilya na katulong pa rin niya sa negosyo. Higit sa lahat, masaya raw si Oliver na maging bahagi ng selebrasyon ng kanyang mga customer. Hindi ko tinatanggal yung 1,000 ko. Kasi sa bundle, makikita ka, tataasan na ng presyo eh. 1,500, 2,000, kahit alam po sobrang liit na nakita nun.
nandun pa rin yun. Kasi may mga customer talaga na pang maliit ang bisita lang, pang maliit na pamilya lang. Talagang 1,100, may makakain na kayo panganda. Ngayong araw, isang suki ang sosorpresahin ni Oliver. Okay, ito na po. I-deliver na namin ni Oliver ang kanyang bilao package sa isa nilang loyal customer na si Romel dito sa Project 4. So, halika na. Dali na natin ito. Ano ba to? Puto, Shanghai, chicken spaghetti, carbonara, pansit palabok. Ako nagutom. Halika na. Go, let's go. Ay, sino si Romel? Ay, ikaw ba? Meron siya na. Ha? Ano ba meron? Meron kaming dala. Halika, Oliver, bigyan natin. Oh. So, eto, surprise from Oliver. Loyal customer ka daw niya? Yes po, since 2022 po. Ah, talaga? 3 years ka ng ano. Bakit sa kanya ka lagi nag-order? Mura po ma'am. Pagka halimbawa, nagkakatamaran na po magluluto. Kakatamaran talaga. Opo, wala na pong time magluluto. Oo. Hindi po siya mabigat eh. Affordable talaga eh. O, kain na! Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ang mga niluluto mong pagkain ay ano pa rin, talagang sulit na sulit para sa mga customer mo. Sa panahon ngayon na nagtataasan ng presyo ng mga bilihin, malaking tulong na may mura pa rin maihahanda at mapagsasaluhan. Abot kaya para sa customers, patok na kita naman para sa matyaga negosyanteng gaya ni Oliver.